Actually, hindi pala pesking lang. I add chicken on the diet. Oh, okay. So, para okay, hi guys! So guys! Today we're here at Alden's house. And I'm with, of course, the pinaka-poging kliyente ko. And the pinaka-sweet also. And I'm also with our super duper loves. Yeah, of course. Manila's Design Suite. I love it, RJ! So, kamusta naman? So far, syempre, of course, very grateful to the opportunity given by the one and the only. Wow. Ang dami nating naka-partner with this house, and at the same time, with all the things and the progress that's going on. I think I can consider calling this my dream house already. Yay! Actually, yeah. Without any expectations before, because of you kasi. Oh my gosh, I'm so touched. I mean, because of you, parang the vision became bigger, and then my affinity to the house became deeper also. Of course. Kasi nga, I never expected it to be that way. I mean, the layouts, all the things that we're gonna be bringing in the house. Yes. Excited lang ako. Siguro, I think 2026 is a good year. Of course. And also, major factor doon is because of the support of our super duper loves na brand. Ang dami. Diba? Thank you so much. Yes, We love you all. thank My you guys. God. And we'll see them soon, right? Yes, of course. And then, I mean, message to all the brands as well who partnered with us. Thank you so much for the trust and the confidence. I mean, parang the honor is mine being able to experience your brands at the same time, because this is like what I've said from my speech before when I got the chance to talk to them. This is the actual house that I'm actually building for myself. Yes. So they are very much instrumental with this, and I'm just so grateful and very glad that ang daming pumartner. Hindi ko in-expect na because of my mom. Oh my God. Because of my mom, siya rin yung nag-pave ng way to open my eyes into the world of the architectural, interior, engineering, what have you. To serve, syempre, only the best brands for the best client talaga. Of course, you're the best. Grabe naman. Diba? Mas the best ka, ma'am. Mas the best mo. Oh my gosh! Yun lang. So again, we'll see you guys soon. Yeah. And for your fans also, mabilis na to progress na to. Yes, we'll give you an update, and then for sure next year, tapos to. Yes, exactly. Next year. And I'm excited sila, pero mas excited ako with it. So we'll keep you posted about it. Yes. Yan lang guys. See you again soon. Bye! Hello Kathden fans! Sa bagong mansyon ni Pops Alden ay naging dream house na pala niya, no? Ito po ay, according nga sa napakinggan ninyo mga kasembreros, ay sinabi nga ni Sir Alden na dahil na rin sa tulong ni Sir Pat Cauna ay na-encourage siya na gawin nilang dream house ito mga kasembreros, no? So, aabangan natin ito kasi sabi niya ay parang next year matatapos na ito mga kasembreros na yung kanyang bagong. So hindi na siya bungalow lang as far as I understand. Ito po ay magiging dream house na talaga niya mga kasembreros, no? At saka yun talagang abang. And nagpapasalamat ako kasi kakasabi ko lang kanina na medyo wala ng update, no? Pero ngayon ay nag-update na ulit si Pops Alden with Sir Pat Cauna mga kasembreros sa kanyang ginagawang bahay. So we'll keep you posted, no? Sabi niya dito mga kasembreros sa kanilang sinabi nga, no, ni Sir Pat Cauna. So napakasarap pakinggan na i-update pa rin tayo ni Pops Alden mga kasembreros ng kanyang mansion. So dream house na talaga siya. So siguro yung una gusto niya parang simple lang. Tapos na-encourage siya ni Sir Pat Cauna na gawin mo ng dream house, ganun mga kasembreros, no? So which is definitely much better mga kasembreros na gawin ni Pops Alden na maging dream house na lang niya. So which is yun kasi parang ano siya, no, magiging doble gastos, doble effort, no, kapag ganun na gagawa siya ng panibagong mga kasembreros, panibagong bahay na naman. And then ito, next item natin. So congratulations itong billboard ni Sir Alden. Usap-usapan ito ngayon. Nasa sobrang laki at sobrang center of attraction ito mga kasembreros. Yung kanyang billboard nga ng CDO, Carne Norte home style corned beef mga kasembreros. So talagang ibang klase, no? Si Pops Alden mga kasembreros ay
naging sobrang laki siya mga kasembreros, no? Taste of home, nothing beats the taste of home, no? Home style corned beef, Carne Norte mga kasembreros. Tapos of course may picture ni Sir Alden na kumakain ng ng corned beef mga kasembreros. So ito po ay sponsored of course, no, ng CDO. So dati sabi niya parang pangarap niya lang na magkaroon ng ng billboard sa EDSA, and ngayon ay talagang nangyayari na lahat ng kanyang pinapangarap mga kasembreros. And then sabi ng dito ay pinost din actually ito ng kanyang JMA Sparkle Artist Center mga kasembreros, no, sa kanilang Facebook page na may caption na all eyes on Alden Richards in his newest billboard for CDO Food Sphere, lighting up C5. So sa C5 extension pala ito mga kasembreros, no, if I'm not mistaken, sa Pasay mga kasembreros and mga Cathonatics. Tapos ang hashtag ng Sparkle GMA Artist Center ay hashtag Alden Richards, hashtag CDO Homestyle, and Alden mga kasembreros, no. Nating pangarap lang ay nagkaroon. And then ito, congratulations kay Sir Alden kasi another nomination pala ito sa kanya ng Lasal mga kasembreros, no, bilang Most Outstanding Competition Show Host nominee. So dalawang nominations na meron si Sir Alden mga kasembreros para sa ikawalong Dagawad Lasalanieta mga kasembreros, no. Unang-una nga ay doon sa tawag dito sa kanyang performance sa Hello Love Again kasama si Ma'am Catherine Bernardo mga kasembreros. So De La Salle Araneta University mga kasembreros, no, para sa kanyang hosting prowess sa Stars on the Floor nga mga kasembreros. So dalawang nominations na siya, no. Talagang congratulations kaya Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. And then ito, so talagang sunod-sunod sige, ito muna. So spotted si Sir Alden, no, sa isang sa isang restaurant or food restaurant mga kasembreros, naka navy blue or dark blue city soy parang sweater mga kasembreros. Tapos ay nagpa-picture of course, no, yung ibang mga staff doon or crew mga kasembreros. So ito ay Lutong Henerasyon. So ito yung kanyang pangalan mga kasembreros, no, ng tawag dito ng food restaurant na ito, Lutong Henerasyon sa Binyan, Laguna. Sabi ng post ng Lutong Henerasyon mga kasembreros ay, thank you Asia's multimedia star Alden Richards for dining. Akala namin may taping or team siya nakasama pero legit na nahanap niya ang Lutong Henerasyon. Babalik daw siya for sure. It is a privilege to serve you Pambansang Bay. So yun po mga kasembreros. Tapos ay nagpapirma pa pala sila ng ng plato, no, kay Sir Alden mga kasembreros doon sa Lutong Henerasyon. So isang masarap na kainan pala ito sa Binyan. So tinonton ni Sir Alden. Parang support din sa local, no. Ito yung kagandahan kay Sir Alden kasi halos lahat, no, na pwede niyang suportahan, tulungan, parang he's using his platform and his fame, yung kanyang kasikatan na tulungan ang mga nangangailangan, let's say sa mga bagong artista, bagong yung career nila ay gustong tahakin din. So yung producing, directing, and so on. So talagang sinusuportahan niya yung may mga advocacies, no? Talagang nagsusupport siya mga kasembreros sa mga tao, hindi lamang sa loob ng show business, kundi sa kasi yung presence mo lang sa pagsuporta ng mga local na mga delicacies, 'di ba? Yung isa-isa nga, 'di ba? Yung bumili siya ng dito yung tapa, yung yung tosino na dito yung nasa garapon mga kasembreros, no. So yun po ay tawag dito support niya rin na bumibili ka ng produkto ng isang dito mga local na mga delicacies at products mga kasembreros. So parang one way of supporting din yon sa mga taong alam mo yon, naghahanap buhay ng marangal mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no.
si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine ginawa niya watermelon at saka pineapple costume mga kasembreros. Ang cute ng ginawa niya, no? Ang cute ni Donna Melandicho, no? Shout out sa iyo at maraming salamat no, sa mga tayo sa creativity. Ayun, sa artwork niya sa Kathleen na parati ko rin inaabangan mga kasembreros na watermelon si Catherine tsaka pineapple naman si ang kulit ng ginawa niya dito. Naging pinya na si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine na naging pakwan mga kasembreros, no? Watermelon pineapple costume of Ma'am Catherine and Sir Alden. So, ang cute-cute lang ng ginawa niya dito mga kasers. And then ito, so may isang angulo doon na kinuhaan si Ma'am Catherine ng isang fan mga kasembreros sa ibang angle naman siya. So, ang say ni Catherine, kasi todo sigaw ng mga fans na team ka, ganun mga kasembreros. So, yun, talagang siya yung center of attraction doon ng mga tao, mga kasembreros, no? And then, yun, talagang ang kanta pa rito ay sa letrang S, sino ba akong walang dating say, yo, di ka bagay, sobra mong ganda. So, kinanta ko talaga dito, no? Yung kanta ni Stel, mga kasembreros, sa letrang S, sino ba akong walang dating sa'yo, di tayo bagay, sobra mong ganda. Kala. Hindi, wow. Talagang pinarito yung pagkanta dito. Sorry po. So yun, next item tayo mga kasembreros. Ito, sina Ma'am Maha Salvador, Ma'am Bea Alonzo, at saka si Ma'am Catherine, no, na-feature sila sa Philippine or Pinas News Central.ph. Sabi dito ay Bea Alonzo, Maha Salvador, and Catherine Bernardo, 3 of the Philippines' leading actresses continue to make their mark on the entertainment industry with their talent, versatility, and influence on screen. So, best friends din ito sila mga kasembreros, no? Si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Bea Alonzo, mga kasembreros. So, and nag-vlog din ito si Ma'am Bea Alonzo, no? Pero, himala na lang talaga kung mag-guesting si Ma'am Catherine sa kanyang vlog, mga kasembreros, sa sobrang busy ni attorney, mga kasembreros, sa kanyang araw-araw na schedule. And then ito, post din ito, no, ni Queen Flor, mga kasembreros, na parang yung sabi dito, yung gastos daw sa kasal ay si Sir Alden, mga kasembreros, no, 2.4 million expenses. Si Alden Richards lahat ang gumastos. So, hindi ko alam kung ang tinutukoy niya dito ay sa Hello Love Again, kasi wala namang ginastos of course si Sir Alden doon sa Hello Love Again nila na wedding, kasi nga pelikula lang yun, mga kasembreros, or sa totoong buhay na of course hindi pa nangyayari, mga kasembreros, no? Yung mga pictures na ito ay hindi totoo, no, yung sa taas, pero yung sa baba na Hello Love Again ay totoo. So 2.4 million expenses. So yung kay Ma'am Catherine dito na naka wedding gown siya ay kay Sir Daniel pa Kathniel Days pa ito, mga kasembreros. Tapos itong kay Sir Alden naman ay during Aldab Days pa, no, na nakabarong siya na pangkasal, mga kasembreros. So sana magkatotoo to sa buhay nila, no. Amen. So Queen Flor. So kami rin po ay nananalangin, no, na mangyari. And then ito, naiinis dito ang isang dito, fandom ni Ma'am Catherine at actually Kathniel official page. Yung about kay Mayor Mark nga, no, na-mention ito ni kasombrerong Geraldine yata, yung about kay Mayor Mark na parang sa condo din ni Ma'am Catherine naglinis ng sofa and so on, mga kasombreros, na about kay or sinabi ni Sir Ogie Diaz. Pero sabi niya dito, alert, nakakainis talaga yung mga page na gumagawa ng kwento para lang makakuha ng reactors at viewers. Wala pong katotohanan yung mga chismis tungkol kay Catherine at Catherine Bernardo at Mark Alcala. Sana naman po ay mag-research muna tayo bago mag-share ng mga bagay-bagay. Respeto naman po sa mga tao. Nakakalungkot lang na ang isang page na nag-claim ng pagiging fan page ay gumagawa ng fake news at ina-attack ang reputation ng mga tao. Hindi lang yan, binubura pa yung mga comments ng mga nagtatanggol kay Catherine Bernardo. Parang may hidden agenda lang. Sana po maging patas at responsable sa pag-moderate ng page. #fairness matters. #stop fake news. #respect Catherine Bernardo.
So tama nga, no, kaya kaya tayo ay naiinis din sa issue na ganito na may pinagmumulan kasi, no, na nagpo-promote sa love team ni na Mayor Mark Alcala at saka ni Ma'am Catherine Bernardo, kung kaya mga fans na iba sinasakyan lang din. So para lang sa reactors at saka viewers, no, ay sumasakay lang din naman mga kasembreros yung iba na kumapananiniwala doon sa source na merong relasyon si Ma'am Catherine at saka si Mayor Mark Alcala, which is hindi totoo mga kasembreros, no. Definitely not. And then ito, si Ma'am Kimberly Espina, no, nag-post same date but different occasions. So kasi nagkaroon pala ng Star Magic Ball 2025. Hindi ko lang kung bakit hindi naka-attend si Ma'am Catherine sa Star Magic Ball mga kasembreros. Pero kapag umattend siya ay magkakaroon naman ng videos mga kasembreros, of course, no. Si Ma'am Kim Chu dito ang parang hindi naman kinampara, parang pinagtabi lang si Ma'am Catherine kay Ma'am Kim Chu na parehong naka-white sila na outfit mga kasembreros. Kasi si Ma'am Kim Chu, umattend siya ng Star Magic Ball 2025. Medyo maaga, no, yung Star Magic Ball nila mga yun kasi usually December yan eh. Tapos, hindi, Christmas party ng Star Magic naman at saka ABS-CBN yung pagkakabisihan nila sa December. So, kung kaya siguro mas pinaaga nila yung Star Magic Ball mga kasembreros ngayong November. So, mas umattend kasi kung kagabi ito, nagkataon na nagkasabay yung Star Magic Ball at saka yung Tatler Ball 2025 na kung saan nga umattend si Ma'am Catherine kasama sina Doc Ivy Teo mga kasembreros. So, yun siya, no. Mas, hindi ko lang alam kung ano yung naging usapan dito mga kasembreros kasi syempre hindi naman tayo showbiz insider talaga, no, na alam natin kung ano yung nangyari sa kanila, na kung ano yung reason kung bakit hindi nakapunta or mas pinili ni Ma'am Catherine ang Tatler Ball 2025 mga kasembreros. So yun, pero parehong maganda si Ma'am Kim Chu at saka si of course si phenomenal box office cinema queen sa kanilang parehong white outfit or OOTD mga kasembreros ngayong araw or nung nakaraang gabi pa mga kasembreros. So yun, no, parehong maganda silang dalawa at magagaling na actress. Alright, so yan lang actually, no, sa ating content items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 25, 2025. Nako, Tuesday na po mga kasembreros, ha. Sana po ay mag-ingat po ang bawat isa sa ating mga lakad-lakad, sa school, sa trabaho, at sa ating bahay, saan man tayo mapunta mga kasembreros. So, sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasembreros. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Ubas May Matitira. Bakit kaya ganito ang title? Isaiah chapter 17 verse 6. Yet gleaning grapes, ito pala, ubas, will be left in it like the shaking of an olive tree, 2 or 3 olives at the top of the uppermost bough, 4 or 5 in its most fruitful branches, says the Lord God of Israel. So malalim ito mga kasembreros na salita ng Panginoon, no? Ito po ay talking about remains, no, or mga natira, mga left mga kasembreros ba after the destruction, kasi nagproclaim ng kumapa ng disasters, ng punishment mga kasembreros ang Panginoon sa Israel at saka Syria. So nangyayari din naman ito mga kasembreros sa atin ngayon. May mga calamities, na may mga baha, may mga lindol, may mga sunog, and so on mga kasembreros. So ang term lang dito ay consequences, no, at saka punishment na rin mga kasembreros. Pero ang Diyos talaga ay inaalaw na mangyari lahat-lahat ng circumstances sa mundong ibabaw mga kasembreros. So walang pangyari sa mundong ito na hindi niya pinahintulot. Sometimes talagang napakasakit lang kasi syempre maraming nawala na buhay sa mga disaster, no, sa mga typhoons, sa mga baha, landslides, and so on mga kasembreros. Pero grabe na masakit, sobrang sakit mga kasembreros, especially yung mga biktima talaga sa Cebu. Pero dito rin nabuksan yung mga, let's say, yung mga baha, no, sa Manila.
nabuksan yung mga katotohanan na meron palang mga ghost projects, meron mga flood control na mga budget na ninakaw, no? So, naging eye-opener din yung mga yung mga calamity, mga kasembreros, dahil sa dahil sa nangyayari mga kasos, naging bukas ang isipan at ang mata ng mga tao na meron palang maninakaw sa atin. We are being robbed, no, ng mga public servants, mga kasembreros na hindi na sila naging public servants, kundi mga self-serving na sila, mga kasembreros. So yung kanilang self-interests na lang at personal interests ang kanilang inasikaso, mga kasembreros, dahil sa nasilaw sila sa pera, mga kasembreros. When we read Isaiah chapter 17 verse 6, we find an inviting metaphor that reveals deeper spiritual truths. So malalim, no, na katotohanan about sa salita ng Panginoon sa ating spiritual aspect. This verse paints a vivid image of what remains after destruction. So yung kagaya na mention natin, yung mga natira ba, yung mga nalabi, mga kasembreros, na mga bagay, sabi nga dito, yung mga gleaning grapes kasi ay yung mga naipon from other sources, from other parts or from other places, mga kasembreros. Nagmula sila sa iba't ibang lugar, tapos nag-gather, mga kasembreros, kasi nga sila yung mga natira. Tapos yung the shaking of an olive tree, no? Kasi destruction ito, no, mga kasembreros. So often in life, we may face various challenges and difficulties that feel overwhelming. Yet, this scripture reminds us that there is always a remnant, mga natira, or remains, mga kasembreros, or what we might call a glimmer of hope, even in the direst situations. Grapes and olives represent prosperity, and their gleaning signifies that even when we think everything is lost, God ensures that something valuable remains. So yung grabe ang ganda nito, mga kasembreros. Ang grapes at saka yung olibo, mga kahoy, syempre ang grapes alam natin, yung olive, mga kasembreros, ay isang uri yan ng kahoy na namumunga, mga kasembreros, sa Israel or sa Middle East. Tapos ay kinukonsumo or kinakain din. May mga olive oil nga, no, parang ginagawa siyang mantika, mga kasembreros. So ito po ay parang representations ng prosperity, yung ubas, kasi pag may ubasan, merong harvest, merong ani. So parang metaphor ito, mga kasembreros, na nagpapahiwatig na after ng destruction, after ng kalamidad, meron pa ring pag-asa. So kung si Ma'am Catriona Gray pa ay silver lining, no, merong pag-asa after the darkest moments ng ating buhay. So ganun siya, mga kasembreros. And ito ay yung Isaiah chapter 17 verse 6 ay nag-offer sa atin ng pag-asa after natin maka-encounter. Alam kong lahat tayo nakakaranas ng iba't ibang problema, iba't ibang situations, mga kasembreros. Pero yun, talagang manatili lang tayo, mga kasembreros, sa Kanya. In biblical times, during harvest, the reapers would leave some crops behind for the less fortunate. So ayun, dito sa amin, dati, kapag dito nag-aani ng palay, may, alam mo yung hagdaw yung sa term sa Bisaya, may mapupulot pa yung mga, kunwari, yung mga less fortunate, yung mga umaasa lang sa mga pangkukuha ng mga tira-tira, ng mga palay, ng mga trigo, and so on. Sa ibang bansa, dito sa amin tarang palay, mais, no? Pag nag-harvest ka ng mais, talagang may matitira yan, mga kasembreros. Sa amin talaga ako lumaki sa pag-aani ng mais at palay. So, alam ko yung feeling na mangunguha ka ng mga tira-tira, mga kasembreros, na hindi na nakuha at hindi na nakita ng mga nag-harvest at ng may-ari, mga kasembreros. So, sa kanila na yun, sa mga less fortunate, mga kasembreros, at sa mga gustong sa mga gustong mag-ani pa, mga kasembreros, or mag-harvest, manguha ng mga tira-tira. This allows us to understand God's compassion. So, compassion na yes, nagpaparusa kasi ayaw ng Panginoon na magparusa. Okay? It's not His joy. It's not, hindi pleasure ng Panginoon na parusahan ng tao. Pero dahil sa labis na kasamaan, no? Kaya sabi nga dito, no? Sa nangyari sa atin ngayon, talagang sukdulan, pinakamalala na korupsyon na nangyari. Kung ginahasa ang budget ng 2025 ng Pilipinas, mga kasembreros, no?
ginahasa ng mga magnanakaw sa kabanang bayan, mga kasembreros. Sinimot ang pera na dapat ay para sa mga dukha at para sa mga projects para sa tao. So, yun, nagpapakita ito ng compassion na after ng dilubyo, after ng disaster, meron pa ring awa ang Panginoon. And ayaw niya, no, ayaw niya sana magparusa, pero dahil grabe na ang kasalanan, He needs to, God has and God had to open up the eyes and ears and the minds of people na may nangyayaring grabing nakawan, no, sukdulan sa lahat ng sukdulan na pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga kasombrero. So, parang ikaw isang tatay, ayaw mo mang paluin ng anak mo, pero kailangan para matuto. So, ganun mga kasombreros ba, no? Kung paulit-ulit, no, nakawan, grabe na pala yung nakawan sa loob ng gobyerno, mga kasombreros. So, kaya binuksan ng Panginoon, mga kasombreros, ang isipan, ang mga mata, no, at saka ang tenga ng mga tao. He doesn't just leave us barren. Instead, there remains a pathway to restoration and blessings no matter how dark our circumstances appear. The remnants symbolized in this verse are reminders of God's faithfulness. We can embody this message in our lives, offering hope and encouragement to those around us who are struggling. Instead of focusing solely on loss, we can train our eyes to see what blessings still exist. So yun nga, no, pag nag-focus kasi tayo dun sa nawala sa atin, ang tendency ay kung mawawalan tayo ng pag-asa, madulugmok tayo sa kalungkutan, sa kapighatian, may stress tayo parati, no? Kasi nakafocus ka dun, no, sa nawala sa'yo. And hindi mo na ma-appreciate yung nasa harapan mo, yung mga taong present pa sa'yo, nasa paligid mo, tumutulong sa'yo. Hindi mo na ma-appreciate yung mga bagay na meron ka, yung mga konting bagay na meron ka, kasi nga nawala na yung, kung pa nakafocus ka dun sa nawala. And grabe, no, ako po, hindi ko po ma-explain talaga yung aking awa sa mga nawalan talaga ng tirahan sa Cebu, mga kasembreros. Although may ginagawa naman ng government, no, na hopefully ay mapapatayuan sila ng kahit na simpleng mga bahay lang, pero at least meron silang matirahan, no, kasi sobrang mahalaga talaga ng tirahan. And sa tuwing naalala ko yung mga moments na talagang yung mga bata, yung mga matatanda sa ibabaw ng bubong, no, giniginaw, talagang nakakapanlumo, mga kasombrero, yung mga eksena yun, yung umuulan pa, tapos parang speechless, mga kasombrero, sa awa na mga taong naepektuhan talaga ng bagyong Tino, lalong-lalo na po sa Cebu, mga. So, mahirap, masakit, and grabe, parang traumatic, mga kasambreros, yung na-experience. Kasi tayo na nanonood, talagang grabe yung stress natin, grabe yung habag natin sa kanila, how much more sila na na-experience talaga yung bagyo, no, yung baha mismo, mga kasambreros, na bumulusok at bigla na lang silang yung maraming namatay, no, sa bubong sila. So yun talaga nakapanlumo. And I know na yung heart ng Panginoon ay ayaw niya sanang gawin yun, but He has to do it because kailangang may ma-open up yung mata ng mga tao, especially yung sa corruption. Understanding the context of Isaiah 17:6 deepens our appreciation for the message it carries. The entire chapter addresses woes, consequences that come from turning away from God. So ito kasi yung yung mali ng tao kapag wala na talagang panahon sa pagbibiblia, sa panalangin, no, sa pagdulog sa kanya, mga kasembreros, at kawalan ng pananampalataya sa kanya. Yun din yung isa sa mga reasons, no, clear reasons, mga kasembreros, kung bakit ang mga tao, no, ay nakakaranas din tayo. Actually ako din, no, hindi ako excuse, mga kasembreros, nakakaranas din ako ng mga consequences, of course, ng aking mga decisions. But let's learn from that mistake, let's learn from that failure and the discouragement, mga kasembreros, moving forward and do better, na leader at kasama natin ang Panginoon. So, sa final thought natin ay ang verse na ito ay nagtuturo pa sa atin ng divine mercy, na after ng punishment, no, kasi marami rin naman ang tao sa Biblia na papatapat sila, pero inalaw ng Panginoon yung consequences para sa kanila. Si Job, no, na kung saan ay pati pamilya niya ay namatay, siya lang nagtira, mga kasembreros, pero ni-restore ng Panginoon at binigay muli yung pinigyan pa siya ng doble-doble, mga kasembreros. So marami mga kasembreros na instances sa
sa Biblia. Sina Abraham, no? Sobrang tanda na bago na-fulfill ang pangako, no? Sila Isaac, Jacob, and so on, and marami. So yun siya. Pero parati nating tatandaan ng awa ng Panginoon ay may matitira pa rin, no? May abundance, may pag-asa after na makaranas tayo ng mga dark moments sa ating buhay. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Na meron pang matitira para sa atin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasamrasan. Paalam po.